Mga kaparokya, bago natin umpisahan ang ating online viewership ngayong araw ng Martes, March 12, ay pag-usapan muna natin ang di umano'y si Bitoy daw or Michael V ang siyang napupusuan or itatapat ng GMA Network sa Eat Bulaga at It's Showtime as noontime show ng Kapuso Network. So last Monday nga, March 11 ay naganap ang contract signing nito sa Kapuso Network at ayon kay Bitoy ay hanggang dulo sa kanyang karir ay mananatili siya bilang Kapuso talent. Anyway, let me give you a brief information about Michael V. Si Michael V po ay kilalang komedyante dito sa ating bansa at isa po sa respetadong artista dito. Syempre, when we talk about Michael V, unang papasok sa atin ay ang Bubble Gang at Pepito Manaloto. Nagkaroon din siya ng ibang show sa Kapuso Network tulad ng Bitoy's Funniest Video at marami pang iba. Mga kaparokya, kung anong tanda ng Bubble Gang ay ganoon na din katagal bilang talent ng Kapuso si Michael B. He has been part or talent of GMA Network more than 2 decades. At sabi nga ni Felipe Gozon ay homegrown talent po ng Kapuso si Michael V. Mga kaparokya, si Michael V po noong kalagitnaan ng dekada 90 ay unak po siyang napanood sa gag show ng ABC5 or ngayon mas kilala na TV5 na pagmamayari ni Manny V. Pangilinan sa Tropang Trumpo together with his best friend Ogie Alcacid at ilan sa mga nakasama niya doon sa Tropang Trumpo ay sila Earl Ignacio, si Carmina Villaruel at si Jelly De Villain. Yun po ang pagkakatanda ko, mid-90s bago po siya mapunta sa GMA, Kapuso or sa Bubble Gang. I don't think na si Michael V po ay homegrown ng GMA Network dahil for sure yung mga batang 90s dito ay napanood si Michael V sa Tropang Trumpo. So balik tayo sa topic natin about sa napipisil nga siya ng GMA Network for their noontime show. So kahapon nga ay binasag na din ni Bitoy ang usap-usapan dahil mariing itinanggi niya ito. Si Michael V ay naging bahagi ng Eat Bulaga for 12 years mula 2004 hanggang 2016. Isa sa dahilan kung bakit hindi na siya nakita sa Eat Bulaga ay kakulangan sa oras or sa schedule. According to him, ay scheduling nga ang dahilan kung bakit nawala siya sa Eat Bulaga. Dati ay Wednesday, Friday, Saturday, or Miyerkules, Biyernes, Sabado siya nakikita sa Eat Bulaga hanggang sa naging Friday and Saturday at eventually ay naging Saturday na lamang. So, ganun po ka-hectic ang schedule ni Michael V. So, tinanggi niya yung rumors na yun. Kung magkaganon man para sa atin ay karapatan naman ni Michael V na tanggapin ang noontime show dahil talent siya ng GMA Network. So magaling din naman si Michael V. Pero di rin basta-basta kasi ang makakatapat or mababangga niya. Dahil legend sa noontime show ang Tito Vic and Joey, even sina Vice Ganda na It's Showtime. Siguro para sa akin hindi naman na kailangan ni Bitoy ang noontime show dahil well, recognized na siya dito sa showbiz industry. Pag sinabing GMA Network noon, bukod sa Eat Bulaga, una mong iisipin ay ang Bubble Gang at Michael V. For sure may respeto pa rin si Michael V sa legendary trio Tito Vic and Joey at naging bahagi nga siya ng longest running noontime show. So yun na lang yung pangahawakan ni Michael V kung bakit hindi niya tatanggapin yung offer ng Kapuso Network as a main host ng kanilang noontime show. So tara ating alamin ang online viewership ng dalawang bigating noontime show. Para sa Eat Bulaga under TVJ Facebook page na may 2.1 million followers at sa It's Showtime na may 17 million followers. So as of 12:41, ang Eat Bulaga sila ay may 14.6 thousand viewers. Samantalang ang It's Showtime ay may kasalukuyang live viewers sa kanilang Facebook na 29.4 thousand viewers. So click po natin para makita po natin yung actual numbers ng kanilang live viewers. Para po sa Eat Bulaga, sila ay may kasalukuyang 14,000 viewers. Ang It's Showtime naman ay may kasalukuyang 29,000 viewers. So ulitin po natin mga kaparokya as of 12:41 PM. Ang Eat Bulaga, sila ay may kasalukuyang 14.6 thousand viewers. So equivalent po yan ng 14,000. Ang It's Showtime naman
ay may kasalukuyang live viewers sa kanilang Facebook na 29.4 thousand viewers. So bali dito sa Facebook Live ng dalawang bigating noontime show, makikita po natin dito na mataas ang viewers ng Eat Showtime. Samantalang ang Eat Bulaga, di rin po natin masasabi na mababa po ang kanilang viewership pagdating sa Facebook dahil ang kanilang followers ay 2 million lamang. Samantalang ang Eat Showtime ay may 17 million followers. So mataas pa rin po yan yung live viewership sa Facebook ng Eat Bulaga. So mapunta naman po tayo sa YouTube channel ng tatlong TV network. Para po sa Eat Bulaga, under po yan sa TV5 Philippines na may 1.7 million subscribers. Sa Eat Showtime naman po, under po sa ABS-CBN Entertainment YouTube channel na may 47.1 million subscribers. So as of 12:43 PM, ang Eat Bulaga under TV5 ay may 40,000 viewers. Ang Eat Showtime naman under ABS-CBN Entertainment ay may 109,000 live viewers. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 12:43 PM, ang TV5 po ay may kasalukuyang 40,000 live viewers. Ang Eat Showtime under ABS-CBN Entertainment ay may 109,000 live viewers. So makikita po natin dito pagdating sa live viewership ng dalawang TV network, ang ABS-CBN po ang siyang mas maraming live viewers kesa po sa TV5. Pero hindi po ibig sabihin yan ay onti lang po or mababa po ang viewership ng TV5 sapagkat ang kanilang subscribers ay 1.7 lamang, unlike sa Eat Showtime under ABS-CBN Entertainment na siyang pinakamalaking YouTube channel dito sa buong bansa at sa buong Southeast Asian. At sila ay may 47 million subscribers. So talagang milya-milya po ang layo ng pagitan ng kanilang subscribers. So mapunta naman po tayo sa main YouTube channel ng dalawang noontime show para po sa Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ YouTube channel na may kasalukuyang 871,000 subscribers. Sa Eat Showtime naman po under ABS-CBN Eat Showtime na may kasalukuyang 2.04 million subscribers. So as of 12:45 PM, ang Eat Bulaga under Eat Bulaga TVJ, sila ay may 70,000 viewers. Ang Eat Showtime naman po ay may 78,000 live viewers. So dikit po ang kanilang live viewership pagdating sa main YouTube channel ng dalawang noontime show. So ulitin po natin mga kaparokya, as of 12:45 PM, ang Eat Bulaga, sila ay may kasalukuyang 70,000 live viewers. Samantalang ang Eat Showtime ay may 79,000 live viewers. So dito po sa main YouTube channel ng dalawang noontime show, ang Eat Showtime ang siyang maraming live viewership kesa sa Eat Bulaga. Pero masasabi po natin dikit po ang labanan sa kanilang online viewership pagdating sa kanilang main YouTube channel sapagkat para sa akin, ang subscribers ng Eat Bulaga ay wala pa sa 1 million or million. Samantalang ang Showtime ay mahigit 2 million na po ang kanilang subscribers. So bali, ang total na nakuha ng Eat Bulaga ay 124,000 live viewers. Samantalang ang Eat Showtime naman ay may total na 227,000 live viewers. So yan po ang lumalabas sa kanilang online viewership as of 12:47 at mamaya ho ay magbabalik po tayo sa ikalawang yugto ng ating online viewership ng dalawang bigating noontime show dito sa ating bansa. Magpapaalam na po ako sa pansamantala. Thank you and God bless.